Kilala mo ba sarili mo? Maraming tao, hinahanap pa nila sarili nila, confused na confused, litong-lito, sino ba sila? Ang daming mga problema, nawawala sila. And I want to share this with you. 4 na bagay na kailangan mo gawin para makilala sarili mo, para mahanap mo ang sarili mo. Makinig ka, mabe-bless ka dito. Number 1, grow in self-awareness. Self-awareness, kilalanin mo sarili mo paano. Maraming tao kasi busy, ang daming ginagawa. Yung public life nila, dun nila binubuhos ang kanilang buhay. Walang laman ang kanilang private life. Yung kanilang interior life, kailangan i-cultivate mo yan. Very, very important. Alam mo, how do you do that? You know, sa pagdadasal, sa pag-meditate, sa pagre-reflect, pag-journal, pagtatanong ng mga malalalim na tanong. Anong mga malalalim na tanong? Ano yung purpose ng buhay? Ano yung meaning ng buhay? You know, to be able to have time, panahon, para to be able to be self-aware. Number 2, grow in self-compassion. Alam mo kung bakit? Kasi pag nakikilala mo na sarili mo and you reflect on your life, makikita mo yung mga kahinaan mo, kasalanan mo, kapalpakan mo. Kailangan mo ng self-compassion to forgive yourself and accept yourself for who you are. Katulad ng kapatawaran ng Panginoon na binibigay sa iyo. Pinapatawad ka ng Panginoon. Anong sinasabi niya? Oh, patawarin mo rin sarili mo. You know? To be able to do that, tanggapin mo kung sino ka. Which brings you to number 3. Grow in self-appreciation. Number 1, self-awareness. Okay? Knowing who you are. Number 2, nakita mo yung kahinaan mo eh. Tanggapin mo. Patawarin mo sarili mo katulad ng kapatawaran ng Panginoon. Number 3, self-appreciation. May mga talento ka. Meron ka mga lakas sa buhay. Celebrate who you are. Lord, salamat. Binigyan mo ako ng ganito, ginawa mo ako ng ganon. You know, self-appreciation. Which brings you to step number 4. Grow in self-ownership. Ownership. Take responsibility for who you are and what's happening to you now. Ibig sabihin, wag ka mag-blame, no? Ganito buhay ko, sira ka dahil dito, dahil dyan, dahil itong taong ito, kasi buwisit yung taong yan. Ay nako, wala mangyayari sa buhay mo. Kung puro ka blame. Ownership. Take responsibility. You know? Say, I will take responsibility for the decisions of my life. And from now on, I will take responsibility for my future. Gawin mo yan. Which brings you to step 5. Alam ko, sinabi ko lang 4 steps, pero this brings you to step 5. Na parang hindi masyadong pinapag-usapan ng ibang mga speaker, ibang mga libro. Grow in self-sacrifice. Siguro nagugulat mga tao. Ano yun? Ganda-ganda na yung self-awareness, self-compassion, appreciation, okay na yan, ha? Hindi. Meron pang number 5. Self-sacrifice. Because this is the purpose of life. Kaya tayo ginawa sa mundo para maglingkod. At para maglingkod sa mga taong hindi tayo masusuklian. Yung hindi sila makakasukli, hindi sila makakabayad sa atin. Tayo naglilingkod para maglingkod. Period. Walang sukli-sukli. Gusto mong ibigay. Ito ang layunin ng buhay. Dito ka magkakaroon ng deep joy and happiness sa buhay. Katulad ng ebanghelyo natin ngayon, si Mama Mary. Paborito kong kwento to. Yung anghel, binigyan sa kanya, ito yung mission mo, Mary. Ang sagot niya, napakaganda. Dapat sagot na rin natin yun kay Lord. Sinabi niya, I am the handmaid servant of the Lord. Be it done unto me according to your word. Servant. Siya yun. Isang 14 anyos na babae, no? Binigay niya ang buhay niya sa Panginoon. Servant. Yan ang ating purpose ng buhay. And I pray that this will be also our response. Can we pray together? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, salamat. Help me to be aware, mahanap ko sarili ko, be aware of who I am. Lord,
Salamat sa kapatawaran mo at thank you, Lord. At gusto ko, Lord, patawarin rin sarili ko at tanggapin ko sarili ko katulad ng pagtanggap mo sa akin. Panginoon, salamat. I grow in self-appreciation. Salamat, Lord, sa lahat ng mga talento ko, sa lahat ng mga na binigay mo sa akin. At Lord, I'm taking personal responsibility for my life. Para sa ganun, Panginoon, makakapaglingkod ako. Makakapag-sacrifice ako sa mga tao na binigay mo sa aking buhay. I am the handmaid servant of the Lord. Be it done unto me according to your word. In Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Woohoo! Thank you so much for joining me here in Full Tank. Nakakatuwa that you can pray with me. Maraming salamat sa mga Full Tank supporters. God bless you, and I will see you tomorrow.